Uy, sasabihin siguro ng ating mga kababayan na kampi sa ginagawa ng administrasyong ito na selective. Ano lang to, in some cases lang, nag-iisa lang siguro. OFW hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos ma-hold up sa terminal sa Maynila. Matagal ko nang sinasabi siguro. Kasi this year lang ako nagsalita tungkol sa administrasyon na tinulungan ko naman na makaupo dahil kay Sara Duterte. Kala ko itutuloy. Ginamit lang pala nila si Sara. Sabi kasi very stable daw yung bansa natin. Very stable. Pag may padrino ka ngayon at mayaman ka, very stable. Mga tao nag-aabang sa akap, ayuda. Ganda ng timing nyo kasi magpapasko. Siyempre may panghanda. Gusto ng mga tao yan. Nakakalungkot lang na isa kayo sa pinakawalang dignidad na administrasyon. Ginagawa nyo magpamudmud ko, no? Pero yung basic services, sana in-improve nyo yung coverage ng PhilHealth. Sana yung peace and order, inayos nyo. Putang ina, may balita. Bata, ginahasa ng 13 putang inang stable ang bansa natin. Stable, very stable. Very stable na comatose. Stable naman yung comatose eh. Very stable na naghihingalo yung bayan natin. Kagaya nung panahon ni Pin. Huwag ko nang banggitin na mayapa na eh. Kaya't umusbong yung si Duterte. Hinanap ng tao yung ganun. Kala natin itutuloy nitong manggagamit na administrasyon na ito. Putang ina. Tang ina talaga. And ang masakit talagang nobody cares. Kasi naintindihan ko naman yung mga kababayan natin. We are busy living our lives. Doon sa mga walang pakialam sa politika, I understand. It's either okay naman sa inyo, diba? Nakikinabang kayo, lalo na yung mayayaman. Nakikinabang kayo niyan eh. Or nabibigyan ng ayuda. But the sad reality is, pag ikaw ang nagkasakit, hirap. Pag ikaw ay naging biktima ng krimen, ang hirap. Mga addict na naglilipana, ang hirap. Pero wala siya atin, nag-iisip. Basta okay pa tayo, ayos lang. Nakakalungkot pero Merry Christmas na lang sa mga kababayan natin.